Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos? Sumagot ang ilan. Iyan nga. Sabi naman ng iba, Hindi, kamukha lang. kaya't nagsalita ang dating bulag. Ako nga po iyon. Paano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya, Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos. At nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya, dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayoy nakakakita na ako. ang sabi ng ilang pariseo, Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. ngunit sinabi naman ng iba, Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? at hindi sila magkaisa. Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta. Sagot niya, ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, na ngayon nakakakita na kaya't tinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak na ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari? At nakakakita na siya ngayon? Tanong nila, sumagot ang kanyang mga magulang. Alam naming anak namin siya. At alam din namin siya ay ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon. O kung sino ang nagpagaling sa kanya.
Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, siya ay nasa hustong gulang na. Siya ang tanungin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin, ang taong iyon ay makasalanan. sumagot siya, Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? at siya ay kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya. Kami, mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, Iyan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasampa sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa ng likhain ng mundo, ay wala pa tayong nabalitang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. sumagot sila, Ipinanganak kang lubos na makasalanan? At ngayon, nais mo pa kaming turuan? at siya ay kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa Kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Ni Jesus, Sumasampalataya po ako, Panginoon. sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong, Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami? sumagot si Jesus, Kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanilang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhasay, hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasay, upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko,
Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangang sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, Sinasapian siya ng demonyo. Nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, Hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? taglamig na noon, at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag. Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay, hindi sila mapapahamak, at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, Marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan? At ako'y inyong babatuhin. sumagot ang mga Hudyo, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Tumugon si Jesus, Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama. At ako'y nasa Ama. kaya't tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit tatakasan niya sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. at dooy maraming sumampalataya kay Jesus. May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Betanya, kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon,
at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit si Lazaro, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, Magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Rabbi, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga tao? Bakit pupunta na naman kayo doon? Hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga, sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala na siyang liwanag. idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya. Sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, Patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Nang sa gayon, ay sumampalataya kayo sa akin. Tayo na. Puntahan natin siya. Sinabi ni Tomas na tinatawag na kambal sa kanyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betanya, at maraming Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay, sinabi ni Marta, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingi ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? sumagot siya, Opo, Panginoon. Naniniwala po akong kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Marta. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. nahabag si Jesus at nabagbag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria. Pati ang mga Hudyong kasama nito.
saan ninyo siya inilibing? Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo. Tingnan ninyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, Napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungit na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. pagkasabi nito ay sumigaw siya. Lazaro! Lumabas ka! He came out. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakabalot ding tela sa mukha niya. Inutos ni Jesus sa kanila, Kalagan niyo siya, at nang makalakad siya, marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas na siyang pinakapunong pari ng taong yon, ay nagsabing, Wala kayong alam? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong yon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya ay nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila.
6 na araw bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango? At ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Nabalitaan na maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya at si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan na maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, Purihin ang Diyos! Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel! Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Hindi ito naunawaan noon ng kanyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay maluwalhating nabuhay muli, naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Kaya't gayon nga ang nangyari. Ang mga taong kasama ni Jesus, noong tawagin niya si Lazaro mula sa libingan at muli niya itong binuhay, ay nagpatotoo tungkol sa nangyari. At ito ang dahilan, kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, Nakikita ninyong walang nangyayari sa mga ginagawa natin. Tingnan ninyo, sumusunod sa kanya ang buong mundo. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. Ginoo, nais po naming makita si Jesus. Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres. At magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus. Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa.
Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap. Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Niluwalhati ko na ito, at muli kong luluwalhatiin. Narinig iyon ng mga taong naroon, kaya't sinabi nila, Kumulog! Sabi naman ng iba, Nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinasabi sa amin ng kautusan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng taong ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, Kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang hindi kayo abutan ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw, upang kayo'y maging mga anak ng liwanag. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na muling nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila naniwala sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kanino ipinakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala, sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita ni makaunawa ang kanilang mga isip. Baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang naniwala sa kanya, subalit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseyo na baka sila'y itiwalag sa sinagoga. Mas ginusto nilang parangalan sila ng tao kaysa parangalan ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus. Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Bisperas na noon ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at nagdikis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Hinding-hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito'y sinabi ni Simon Pedro, Kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, Ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na. Subalit, hindi lahat kayo. Dahil alam na ni Jesus kung sino magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili, ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasampalataya kayo na ako'y ako nga. Pakatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko
ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagtinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, "Itanong mo nga kung sinong tinutukoy niya." Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at binigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, "Gawin mo kaagad ang dapat mong gawin." Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang, o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad." Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Iaalay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Ako ang daan.
ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo, sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo nama'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. At huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Hindi na magtatagal ang pakikipag-usap ko sa inyo, dahil dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit ginagawa ko ang iniutos sa akin ng Ama, upang malaman ng sanlibutan ito na iniibig ko ang Ama. Tayo na, lumakad na tayo. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, at matutupad iyon para sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinilang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang pinapuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. Subalit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. Ngunit ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagawa ni numan, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa. Subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking Ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang dahilan. Ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Patutunayan niya ang tungkol sa kanilang kasalanan, sapagkat hindi sila naniwala sa akin. Patutunayan niya ang tungkol sa katuwiran, sapagkat ako
ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At ang tungkol sa paghatol ng Diyos, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak na ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo, at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo sa ganitong paraan. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabing ako mismo ang hihiling sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo. At naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngayon nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon, alam na po namin alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ni numan. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras. At ngayon na nga, na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad, at iiwan ninyo ako. Gayon may, hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay ni Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo. Bago palikhain ang sanlibutan, ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin
at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinigay mo sa akin at tinanggap nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman, sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo, sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y, itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila na ibinigay mo sa akin ay nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kaluwalhati ang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka kilala ng sanlibutan, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka at patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron. At pumasok sa isang halamanan doon. And Jesus and his disciples went in. Alam ng taksin na si Judas ang lugar na iyon, sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga pariseyo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Ako iyon.
Nang sabihin ni Jesus na, "Ako iyon," napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret. Sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malcos. Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa ng pagdurugsa na ibinigay sa akin ng Ama? Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caifás, ang pinakapunong pari ng taong yon. Si Caifás ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang utosang babae na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng babae, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro. Tumayo roon at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanongin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. "Ganyan ba ang pagsagot sa pinakapunong pari?" Tanong niya. "Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong pari. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" Ipinagkaila ito ni Pedro. "Hindi," sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. "Hindi ba nakita kitang kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at agad na tumilaok ang manok. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caifás. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampasko. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." "Kayo na ang bahala sa kanya at hatulan ninyo siya ayon sa inyong batas."
hindi pinapahintulot sa aming humatol ng kamatayan kaninuman. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipahiwatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at itinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan? O may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato. Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung ganoon, isa kang ang hari? Ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan. Upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya! Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! Sigaw nila. Hindi siya! Kundi si Barabas! Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at itinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, mabuhay ang hari ng mga Hudyo! At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Pagmasdan ninyo ang taong ito. At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus. Dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Mayroon kaming batas at ayon dito ay nararapat siyang mamatay sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos. Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus,
Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato. Ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa harapan mo. Nang marinig ito ni Pilato, naghanap siya ng paraan upang palayain si Jesus, ngunit nagsigawan ng mga Hudyo. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagsasabing siya ay hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari!" Sumigaw sila, Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Wala kaming hari kundi ang emperador! Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasa ng kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. In Hebrew it is called Golgotha. It's called Golgotha. Doon ay pinako siya sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat: si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito
sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari kay Pilato, Huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa 4 na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba, kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit, sila'y nagpalabunutan. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, Naganap na! Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ng mga kawal at binali ang mga binti ng 2 ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus. Sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo upang kayo rin ay maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mapapali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ng kasulatan na nagsasabi, Pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Dati ay inilihim ni Jose na siya isang alagad ni Jesus dahil sa takot niya sa mga pinuno ng mga Hudyo.
Pinahintulutan naman siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama rin niya si Nicodemo, na noong una ay sa gabi nagsadya kay Jesus. May dala itong pabango, mga 30 kilong pinaghalong mira at alo. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Dahil noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga, at dahil malapit ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito. At siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. At umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak, ay yumuko siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya'y ang hardinero, kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria. Humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni! Na ang ibig sabihin, Guro. Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at ibinalita sa kanila, Nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang mga sinabi sa kanya ni Jesus. Kinagabihan ng araw ding iyon, na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, Sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi,
tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon!" Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Natanael na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami." Sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po." Sagot nila, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat. At nang hilahin nila ito, ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Because they had caught so many fish. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda.
Hali kayo at mag-agahan kayo. Sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Sinasabi ng Biblia na ang sangkatauhan ay nagmula kay Adan, ngunit si Adan ay sumuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan sa mundo, at nagdulot ng kapinsalaan sa lahat. Ang sabi sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12 ay nagsasabi, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kamatayang ito ay hindi lamang ang kamatayan ng inyong katawan, kundi pati na rin ang tinatawag ng Diyos na pangalawang kamatayan. Dahil ang iyong kaluluwa ay hindi pisikal, hindi ka kailanman mamamatay habang nasa impyerno at hindi ka rin makakatakas sa halip. Ikaw ay magdurusa at mag-aapoy magpakailanman. Kung mamamatay ka ngayon, sa anumang dahilan,
ikaw ay mahuhulog sa walang hanggang apoy ng impyerno, kung saan ikaw ay magdurusa magpakailanman. Ito ay pangako ng Diyos at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ngunit labis na mahal ka ng Diyos at nais niyang iligtas ka mula sa impyerno. Unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4 ay nagsasabing na siya'y may ibig na lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Pinagkaloob ng Diyos ang isang madaling paraan para makarating ka sa langit. Isa, itong paraan na madaling maunawaan kahit ng isang maliit na bata. Una, dapat mong maunawaan na ikaw ay isang makasalanan. Roma, Kapitulo 3, versikulo 23 ay nagsasabing, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma, Kapitulo 6, versikulo 23 ay nagsasabing, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob o ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon. Revelasyon, Kapitulo 21, versikulo 8 ay nagsasabing, ngunit sa mga duwag at mga hindi nananampalataya at ang mga kasuklam-suklam sa mga mamatay tao at sa mga makikiapid at sa mga away at sa mga magsasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre at siyang ikalawang kamatayan. Ang mga talatang ito ay nagbababala na pagkatapos na tayo'y mamatay, tayo ay magdurusa sa impyerno magpakailanman dahil sa ating mga kasalanan, pero ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at ipinadala niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, si Jesucristo upang mamatay sa iyong kalagayan. Ito ang plano ng Diyos para patawarin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, ngunit tanging kung pipiliin mo na maligtas. Roma, Kapitulo 5, versikulo 8 ay nagsasabing, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong gawa. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng isang simbahan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng binyag o bautismo. Ang tanging paraan upang maligtas ka ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil narito ang Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 22 ay nagsasabing, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo. At maliban na sa pagkakabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kolose, Kapitulo 1, versikulo 14, nagsasabing na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Libro ng mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 30 ay nagsasabing, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos, datapwat ngayoy pinag-uutos niya sa mga tao, magsisi silang lahat ng dako. Ito'y nangangahulugang kailangan mong umiwas sa lahat ng pagkakasala at humarap ka patungo sa Panginoon. Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 10. Sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikakatuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig
ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ito ay nangangahulugan na dapat mong paniwalaan na si Jesus ay ang Diyos, ang tagapaglikha, nagkatawang tao, nagpapako sa krus na matay nilibing para sa iyong mga pagkakasala. Walang imposible sa Diyos kung nais mong maligtas ngayon. Idalangin mo lamang. Mahal na Ama sa langit, naunawaan ko po na ako ay isang makasalanan at patungo sa impyerno. Ako'y naniniwala na ang Panginoong Jesucristo na siyang lumikha ng lahat at ibinuwis niya ang kanyang mahal na dugo sa krus upang ako'y iligtas sa aking mga pagkakasala. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap ko po ang inyong anak na si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, pumasok ka po sa aking puso. Iligtas mo po ako sa impyerno at tanggapin mo ang aking kaluluwa sa langit kapag ako'y namatay sa pangalan ni Jesus ay ang aking dalangin. Amen.